Luluhod po tayong lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay na ang paghahari niya ay walang kamatayan. Hindi magwawakas tulad ng buhay ng nilalang na mayroong hangganan kanyang buhay na tinanguan. Walang hindi ibibigay siya sa nararapat na ibigay. Walang hindi kakamti ng tao sa dapat makabubuti. Kaya't halina kayo mga minamahal ko, di man pagdaka, karakarakay tamuhit kamtinyo ang bawat kahilingan. Sa may magtiwala, huwag mawala ang paniniwala. Ang may pandinig ay nakarinig. Pagharian kayong lubos. Bilang mga lingkod, kung wala ka ring pagtitiwala sa pinaglilingkuran mo, hindi ka magtitibay sa iyong pagtupad. At kung hindi ka nasisiyahan sa iyong ginagawa, mahirap mong makamtan ang kagalakan. Kaya sa bawat pagtupad at pagtalima, sa pag-aatas at kalooban ng Ama, na iyong kinilala at tinanggap na tuwiran, ang kailangan ay ganap na paniniwala, na sa bawat iyong ginagawa ay tunay na siya ang sa iyo'y mangangalaga. Kung sa pagtalima mo may pagnanasa kang kamtin na pangsarili at hindi ang para sa Kanya, mahihirapan mong unawain ang lahat ng larangan ng kabanalan. Kaya't ang kabanalan ay mawawala at mananaig ang pangsanlibutan. Subalit hindi ito kayang tanggapin ng marami, sapagkat ang akala nila parunggit, patama, at pagpapahaging. Subalit ang tunay na may pagkilala sa kalooban ng Ama at tunay na siyang naghahari sa pamamagitan ng Espiritu niya, pawang ang katotohanang tinuturan ko ay tatanggapin ng puso niya. Sapagkat ang lahat ay katotohanan, hindi ka maaring makapagtagumpay sa banal na larangang tauhan, pangkatauhan, kung hindi mo pupuspusin ang pagtitiwala mo sa tinanggap mo. Hindi ito mabilisang makakamtan ng tao. Hindi rin ito persahan at sapilitang bibigay ng Ama sa iyo. Kundi sa bawat araw na pagtitiwala mo, pagtalima, pagtupad mo sa Kanyang kagustuhan, ito'y kusang dumaratal sa iyo na hindi mo man hilingin, nakakamtan mo. At yan ang patotoo ng Espiritu ng Ama sa inyo. Kapag ginusto mo at tinanggap na bukal sa puso mo ang kagustuhan ng Ama at kalooban niyang nagharit ng una, hindi mo nasasabihin pa na mahirap palang tuptin, kundi ikaw mismo magagaanan ka sa pagtupad, maaaliw ka sa pagtalima, magnanasa ka na sa bawat araw ay gawin mo ang nasimulan mo habang ika'y
nabubuhay. Kung tunay na mismo na ang Ama ang kinilala. Mga minamahal, mahirap itong paniwalaan, subalit kung bababa lamang ang sa inyo'y bumuhay, ito ang katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Kaya sa larangan ng paglilingkod, may isusuko ka, may tatalikdan ka. Kaya kapag tumakal ka ng bigas, halimbawa ay isang salop, nilagay mo sa bistay mula sa isang sako. Pag niliglig mo, malalaglag ang binlid, matatabi ang ipa, mahahawi ang matimyas. Ikaw ba ay binlid o ikaw ay ipa? Alin ang gusto mo? Sa tatlo, ikaw kaya ay ang matimyas? Magalak at magpuri kung ikaw ang matimyas, sapagkat pawang katotohanan ang sumasayo at kinikilala mo ang lumiliglig sayo para maging makinis kapat malinis sa pananaw niya at maging mataba ang butil na nasa sa katauhan mo. Alalaong baga, pagharian kayong lubos. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Sa simula pa lamang ng gawain ito, kung sino lamang ang ipadatal, siyang sa inyo'y paglilingkuran. Maliwanag na tinuran ng nag-atas na turingan. Kaya't mapapalad kayong pinadatal sa araw na ito, mapapalad kayong isa sa paglilingkuran niya. Buhay bang Ama? At nawa ay madama nyo ang maglilingkod sa inyo, sapagkat kung bilang tao, hindi gugustuhin maglingkod ng ganito. Kung bilang pagkatao, walang mimithiin na gayon ang gawin. Bilang hindi nyo nasusurit nakikita, ang mithiin ay ang inyong kaligtasan ng kaluluwa at ang pawang ikabubuti ng lahat para kamtinang kabanalan. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Hindi pa man lumuluwal si Apo Kunching sa dambanang ito, may nakatakda ng pahayag. Kaya't hindi man niya nakita kung sino kayong mga pinadaratal sa dakong ito, angkop na sa bawat narito kung ano ang pahayag. Kaya't ang may malinis ang diwa at may galak ang kalooban, matama niyang sinusuri ang aking tinuturan, at kung kanyang tatanggapin, makapagpapasibol pa ng tunay na kaliwanagan. O tao, mahal ko kayo. Kaya nga't iniiba ko ang pagtuturan ko upang sa gayoy doon ninyo matanto sinong kapwa-tao nyo ang mananambit ng ganito. Patotoo lamang na di taong humirang kay Constancia upang sa gayon pakilala ko ang inyong tunay na magulang. Hindi ninyo nakikita, wala kayong makikita, subalit saan man dako nakapangusap ang ibinaba niya. Walang dilit iba, espiritu ng katotohanan, sumainyo mga mahal. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Sa pagtutura ng tao, masusuri ang may galit sa puso niya. Sa pagtutura ng tao, masusuri ang may inggit siya. Sa pagtutura ng tao, masusuri ang maraming alalahanin siya. Sa pagtutura ng tao, mababakas ang di tapat siya. At walang makasusuri niyan, kundi ang nakalilirip ng inyong kalooban at nakababasa ng inyong kaisipan. Kaya magalak magpuri kayo't magpasalamat kung kayo'y isang anak ng Ama na nakikipagtotoo sa kanyang Espiritu. At kung tunay na ang Espiritu niya ang sumasa inyo, sa oras na ito'y may kasiya at kagalakan ang puso nyo, sapagkat walang niluwal na masama ako, kundi ang pawang totoo sinambit ko nang magliwanag ang diwa nyo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam.
Kaya't sa salita ko, ang lumalaban ng kalooban ay di kanyang katotohanan ang naghahari. Wala sa katotohanan ng puso niya, kundi ibang espiritu ang pumapaloob sa kanyang katauhan. Kaya't ito ang sukatan ng Ama na di sukatan ninyo, mga anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Aanhin kong utuin ko kayo, lansilansihin ko kayo tao, kung di naman wagas at tapat ang pag-ibig ko sa inyo. Manapa ang magalit man kayo, bagkus iniibig ko pa rin kayo, yaw nang higit na masapat ang kayo'y mahal ko. Subalit, kung kayo'y uutuit, lalansihin ko lamang, ngunit walang pag-ibig ako sa paghahandog ko sa inyo, maging ang ginagamit ko'y niloloko kayo, kaya't di marapat gamitin ko siya. Kundi bagkos manahimik na lamang siya sa tahanan niya, do'y maghiga-higa siya at makikinabang pa siya. Subalit nang dahil patotoo ko sa inyo, walang kaloobang di malilirip ko, gagamitin ko pa rin itong circumstansya. Nekarameneya hanam, nekarameneya hanam, nekarameneya hanam. Dinadaya mo tao ang sarili mo kung mabuti ka sa harapan ng kapwa mo, subalit sa kalooban mo'y may kinikintal na sama ng loob sa kapwa-tao. Helleya karama, helleleya ka. No karamalaleleya karamanayan, neleleya lala. Helleya karamaneya karamaneya. Ne karameneya hanam, ne karameneya hanam. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, tuwiran man ang pagtuturan ko, nabasyo ba ang dako ko? Hindi mga mahal ko, sapagkat kung may lilisan, may ipapalit ako. Habang ang katwiran ng katauhang ginagamit ko'y sa akin, magdarating mainam na pangungusap kanino man. At yan ang patutuo ko, nasusuri ko ang bawat bumbunan nyo. Nekarameneya hanam, nekarameneya hanam, nekarameneya hanam. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Aanhin mo nga, anak, ang malusog at masiglang katawan, kundi mo naman nakilalang mabuting katwiran. Kaya higit kang mapalad sa malusog, na palikwad-likwad naman ang isipan. Helleya karamaleleya hala. No karamaleleya kabad. Ne karameneya hana. Ne karameneya hana. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Bilang isang apo kunching, maraming mga pahatid na salita na nababatid at maraming ginawa ang tao sa akin. Subalit, hindi ko inugaling mag-discuss at iulat ang kung ano yung nalalaman ko at nababatid, kundi sa Ama ko lahat ibinibigay. Kaya, alam niyo po, masarap ang damdaming nagpapakatotoo. Masarap ang isip na nagpapakabuti. Subalit walang banal na tao, kaya yun ang panlilinlang sa'yo. Kapag natalo ka, mananaig ang pagkatao mo, maaring magdamdam ka, masaktan ka, kaya tutugot ka. Subalit alam niyo po ba, isa lamang ang pinagnilayan ko. Sino kaya ang tao at sino ang Ama? Kaya sa Ama ako. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat na mga lingkod, maraming salamat po sa mga nagbabata na wala namang sweldo talaga. At inaamin ko po, wala akong maibibigay sa mga lagad ko. Wala akong maibibigay sa mga caps ko, sa mga choir at IT team. Kaya ako po hindi pwedeng magsalita na bakit di ka dumating, bakit di ka pumasok, bakit wala ka.
maging sa tagasunod at kayong mga pasyente. Wala po akong may bibigay sa inyo, kundi ang binigay ng libre sa akin, ipamahagi ko ng libre. Subalit, huwag po kayong mag-alala, mga tagasunod na tapat at totoo, kilala kayo ng Ama. Mga lingkod na totoo at tapat sa Kanya, sa dambanang ito'y nagpapakatotoo, kilala kayo niya. Sapagkat kung ang paglilingkuran po sa dakong ito ay hindi na po siya, hindi nyo na po kailangan sabihin sa akin na ako'y tumalikod o umayaw. Ako na mismo, sapagkat may sentido ko muna ko. Buhay po ba ang Diyos? Kahit hindi po ako nag-aral, hindi naman ako ignoranting tao. At sa aking pagkamangmang, salamat sa Diyos na buhay, na ang pagpapatalino niya sa akin hindi pang sanlibutan, kundi kung papaano ang nais na mailigtas ang kaluluwa. Mga mahal, nakakaiyak lamang po kapag sinasabi ng tao na totoo siya sa Diyos, subalit may binabahagi sa akin ng Diyos. At ang masakit po noon, hindi ako makapagsalita, kundi ang Diyos ang nagsasabi sa akin na sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, anak, batid ko ang lahat. Tapos na po yun, maligaya na ako noon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat na mga pasyenteng naririto, hindi ko po kayo pipilitin na maniwala sa akin. At lalong hindi ko po kayo iingganyahing pumarito. Sapat na po sa akin ang makatalim at sumunod ako. Kaya sa inyong nagpapakatotoo, maraming salamat. Maraming salamat po. Ito po, sige, may tatanong po ako sa inyo. Mabibigkas po ba ng bibig nyo ang wala sa isip nyo? Sa makatwid, ito ang gusto ng Diyos, ilahad ko. Kaya wala akong pinipilipit na salita niya, sapagkat takda na ito ang iulat ko. Kaya wala akong pinarurunggit at pinatatamaan ang tao na nagkakasala. Ako po, paghiga ko, patag ang loob ko, patag ang damdamin ko, wala akong iniisip. Maliban kapag may napahaging na binalita sa akin, iyak lang po. Pagkatapos kong dumulog, tama na. Pagkatapos kong sinabi, Panginoon, kung hindi ako naglingkod sa iyo, walang paparatang ng ganito, kaya maraming salamat po sa iyo. Gawin mong marapat na ako'y mapatag ang isip at damdamin na ang salita mo ikintal mo, ng paghiga ko'y harok ako. Salamat po sa Diyos. Salamat, sapagkat totoo siya. At kapag may atas siya na, kahit anong oras ay may mensahe, yun ang patotoo na hindi ako makakali kapag hindi ako sumunod tumalima. Subalit, maliwanag din pong sinabi, kahit saan makarating ang pinapahayag niya, huwag kong talikdan, kundi suungin ko at siyang kasama ko. Patutotohanan niya, hindi akong nagkatang isip niyon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, pagpaumanhin po ninyo, kaya nagsasabi ako ng ganito kung nahuhuli po ako. Sapagkat, ang mga alagad ko ang magpapatotoo kung ako'y anong oras natutulog, yung mga naririto. At kung minsan po, gusto ko munang ipahinga yung mata ko sapagkat 3 oras kami sa computer para mapahinga ang mata ko. Hindi pwedeng pagdakay maliligo ka. Maliwanag po ang tinura ng Ama. Sabi ko, Panginoon, sinasabi mo, may radiation ang computer. Anak, mata mo lang ang aking ginagamit at hindi naman ikaw ang naghahayag. Kaya huwag kang mabahala. Salamat po sa Ama. Pinalinaw pa mata ko. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, kung ang pagsunod sa Kanya ay bukas sa kalooban mo at kagustuhan niya, ang sinusunod mo at hindi ang sarili mo, patutotohanan niyang siya ang naghihintay ng gawa mong mabuti at ikaw na may maghintay ng ganting mabuti. Buhay ba ang Diyos? Kaya, ano po ang ibig sabihin ba't ito'y inuulat? Ang pagbasa po ngayon ay tungkol kay Tomas.
Sadyang napakahirap pong magtiwala na pagdakakaraka-raka. Totoo po yan. Hindi nga kayo dapat magtiwala lahat. Na oras na pagdating nyo dito, magtiwala na kayo. Hindi po kayo matalino pag di kayo nagsuri. Kaya tanggap ko po yaon. Magsuri kayo. At malaya kayong magsuri. Kung gusto po ninyo mula Ulonggan talampakan, talampakin nyo ako. Suriin nyo po ako. Kaya lamang, pakasuriin nyo yung salitang binibigay sa inyo kung ano rin ang kahulugan. At pakatantuin nyo rin po kung kathang isip. Kung kathang isip walang magaganap. At yan ang patutunan mula sa Espiritu Santo. Isang araw pinahayag, maraming magaganap sa iba't ibang panig ng daigdig, iba't ibang bansa. Magbasa po kayo ngayon at manood ng mga television, sa inyong television, kung ano-ano ang mga kaganapan. Kaya huwag kayong masyadong mag-alala sa kinabukasan ninyo. Sapat na ang nakilala nyo ang Diyos na mangangalaga ng isip at damdamin nyo para maging masaya kayo. At hindi naman niya kayo pababayaan. Pakatandaan po ninyo. Maring sabihin ng tao, kaya ito ang pinangangaral sa inyo sapagkat mahirap ako. Kaya pare-pares tayong dapat ganun. Hindi po. Ito ang nakatala sa banal na aklat. Kung ano ang nakatala, siyang babasahin sa inyo at siyang ihahayag. Kung ang nakatala ay magsumikap kang magpayaman, sasabihin ko po sa inyo, sapagkat yun ang babasahin ko. Subalit, ang pinababasa sa akin, yun lamang bibigyan niya ng pahayag. Kaya kung ano ang nabasa ngayon, huwag mong isipin, pinarunggitan ka na naman. Kaya sumasama ang loob mo. Pag napuno ang dibdib mo sa kakaisip mo at kakadama ng bakit pinarurunggitan ka, baka sumabog na yan. Eh hindi na bababa presyon mo. Sapagkat magbabara-bara na ang puso mo. Dahil sa pinag-iisipan mong masamang espiritu. Kaya ako po, masaya kahit paratangan ninyo. Maligaya kahit pagbintangan nyo. Hindi mababagabag kahit pag-isipan nyo ng masama. Sapagkat sumusunod lamang ako. Tumatalima. Wala kayong bayad sa akin, kaya hindi nyo ako pwedeng kondinahin. Buhay po ba ang Diyos? Katapang mo namang magsalita po, Kunching. Kung sa hirap ng buhay ko'y magiging duwag pa ako, at katatakutan ko ang tao, hindi Diyos ang pinaglilingkuran ko. Subalit dahil Diyos na totoo pinaglilingkuran ko, umaasa ako sa Kanya ng salita niya ay totoo, kaya siya ang susundin ko. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, kung susunod man ako sa salita niya, dinadaya ko naman ang sarili ko pagkatapos kong nakipag-usap sa inyo, niloloko ko lang kayo at pagkatapos ay papasok ako, masama pala isip at damdamin ko. Sino po niloko ko? Kayo ba o ako? Kaya, huwag kang mag-isip ng masama sapagkat ang sino mang gumawa ng masama siyang may kaparusahan. Tama po ba? Kaya mga mahal, kung si Saul, hari, natalo ng isang pandak na David. Tama po ba? Kaya po kayo, kung malakas ang pananalig ninyo, kahit gaano man kayo kaliit sa pananaw ng kapwa nyo, mananalo pa rin kayo sa pagtitiwala kay Kristo. Yan po ang ibig sabihin ng Ama sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ang palakihin nyo ay ang pagtitiwala nyo sa Kanya at pananalig nyo sa Kanya. Sapagkat di lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Kaya't ang may pagtitiwala sa Kanya, masaya habang ngumunguya. Kahit ang ulam niya ay tinapa lamang. Mapalad ka pa nga, may tinapa ka pa. Yung ibang kapwa mo, nandyan lang sa daan, walang makain, pulot-pulot lang ng basura. Kaya magalak ka, magpasalamat ka.
Subalit kung hinaing ka ng hinaing, daing ka ng daing, may Diyos ka ba niyan? Wala kang Diyos, sapagkat di mo siya kilala. Kaya kayong lahat, mga lingkod, para mapatotohanan may Diyos kayo, huwag kayong daing ng daing, kundi kayo ay manalangin. Buhay po ba ang Diyos? Nakakahiya naman sa isang pasyente kung ika'y lingkod at narinig mo ang kanyang pahayag. Di ka ba naantig ang damdamin? Di ka ba kumislot sa puso mo? Ay, kakahiya. Siya pasyente lang. Di pa lagad. Di pa lingkod. Ganun ang katwiran. Ako lingkod. Nakakahiya ka. Kaya ito ay tanda ng pakikipagtotoo. Kapag ang nakislot sa puso mo ay ang totoong kalooban ng Ama, mabubuhay niya ang pananalig mo sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, ang pag-aalinlangan ni Tomas. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri. At hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong mga daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Maliwanag ang katotohanan. May mga tao na, totoo ba kwento mo? Totoo ba sinabi mo? Maniniwala lamang ako kapag totoo na may gumaling doon na nakita ng 2 mata ko. Kapag nakita ko ang katotohanan na si Apo Kunching ay nagpapagaling. Maraming tao ang ganito ang isip at damdamin. Sa kasalukuyan, meron ngayon na ganyan ang tanong kanina. Subalit, mga minamahal ko, ang Kristo ay namatay at muling nabuhay, subalit hindi ang nabuhay ay ang katawan. Ang Espiritu ng katotohanan, nataglay sa pagbaba at pumanaw ang katawan, bumalik ang Diyos, Espiritu, sa bawat bahagi ng katawan ng tao. Maliwanag ang katotohanan ng mga alagad ay iniwanan. Subalit mayroong Tomas na naghahanap pa ng patotoo. Kaya't di man siya nakikita nitong Kristo na sa palagay niya ay hindi siya makikita at namatay na nga. Nakapasok sa may pinid na pintuan at nakaharap niya. Kamangha-mangha sa bawat tinuran niya na ito ang aking mga daliri at ipasok mo ang iyong mga daliri. Ipasok mo ang daliri mo, Tomas, sa aking palad. Ito ang aking palad. Ito ang aking tagiliran. Pasok mo ang iyong daliri. Marami ang tao na sinasabi kilala ang Panginoon niya. Sinasabi ang Panginoon, Hesukristo'y tagapagligtas ko. Ang Panginoong Hesukristo'y dakilang manggagabot ko. Subalit, sa salita lamang yaon. Wala sa isip,
wala sa damdamin. Kaya't naghahanap ng pruweba, ng hiwaga, ng himala. Subalit ang maruming puso ay ayaw palinisan. Ang maruming isipan ay ayaw palinisan. Makikita mo ba ang kahiwagaan ng Diyos mo kung purso ka lang basura ay naririyan sa damdamin mo at kaisipan mo? Maliwanag ang katotohanan, mga mahal ko. Hindi mo mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos mo kung puro sakit ng loob ang nararamdaman mo. Hindi ka makapagtitiwala sa hiwagang dulot sa iyo ng Espiritu kung ang isip mo ay maraming pag-aalinlangan patao. Kaya, tulad ni Tomas, naghahanap ng pruweba, ng patotoo. At pinakita lamang ng isang Hesukristo na ang salita'y walang pagkabula. Huwag kayong mabahala, huwag kayong malumbay, o dili kaya'y malungkot. Ako ay lilisan, subalit ako'y magbabalik. At sa aking pagbabalik, ang Espiritu ng katotohanan, siyang maghahayag sa inyo ng pawang katotohanan. Kung hindi nagbalik, paano mapapatotohanan na ang salita ay buhay? Kaya't pinakita, nakapinid man ang pintuan, makapapasok ang isang Kristo na buhay ang Espiritu. Kayo, nakapinid ba ang diwa nyo? Nakapinid ba ang puso nyo? Sa maraming alalahanin, kagulumihanan, puot, galit, inggit, selos sa kapwa nyo, ano pa ang patotoo para mabuhay sa inyo ang Kristo? Kailangan pa bang ikaw ay pakitaan para sabihin sa iyong buhay ako, anak ko? Paano mo mararamdaman ang tinatawagan mong Jesus ang pangalan kung ang puso mo'y bato at walang inaalala kundi ang sarili mo? Kung walang magaling kundi ang sarili mo at kapwa mo'y walang kagalingan para sa iyo? Kung walang totoo, maliban ikaw at ang kapwa mo'y hindi nagpapakatotoo. Kaya, tulad ni Tomas, naniwala na ang ibang alagad, subalit siya ay hindi pa. Ganyan ang buhay dito sa lupa. Sa mga kasamahan, maliwanag nang nagpakita ng maraming kahiwaga at katotohanan, subalit may kasamahan ka pa rin na kung di totoo sa damdamin, hindi mo may papasok ang totoo na pag-ibig mo na pinadadama sa Kanya, ang mga salita mong katotohanan sa Kanya para mapakilalang ika'y totoo sa Kanya. Kaya, madaling nagtiwala, madaling naniwala ang mga kasamahan nitong si Tomas, sapagkat nagtiwala sila sa salita ng Kristo na muli siyang magbabalik. Mabubuhay siya sa katlong araw. Subalit itong si Tomas na maraming alinlangan, maraming pumasok sa diwa niya. Subalit, siya mismo ay nagsabing, Panginoon ko at Diyos ko. Ilan kaya sa mga katauhan ang nang maramdaman niya sa puso niya ang Kristo na tunay niyang tagapagligtas at tunay na manggagamot ng kanyang kaluluwa at katawan, ay masabi niyang, Panginoon ko at Diyos ko, ba't nag-alinlangan ako sa magagawa mo? Panginoon ko at Diyos ko, bakit sinubukan ko ang iyong Espiritu? Panginoon ko at Diyos ko, ba't di nagtiwala ako sa iyo? Samantalang ika'y buhay, di ko man nakikita. Kaya mapapalad kayo na nagtitiwala sa hindi nyo nakikita. Subalit, alam ninyong kumikilos sa buhay nyo at batid ninyo na buhay at di mamamatay magpakailanman. Mga minamahal ko, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Ang tao kung minsan ang nagiging dahilan ng hindi niya pagtanggap pagdaka sa kapwa niya dahil siya ay ganun din. Halimbawa, masama ang isip niya sa kapwa niya, kaya hindi niya mapaniwalaan agad dahil iniisip niya, baka ang kapwa niya ay ganun din. Subalit ang taong malinis ang pag-iisip, sa bawat kausap niya, sa bawat kaharap niya, nararamdaman niya agad ang katotohanan
sapagkat siya'y malinis ang layunin at hangarin. Hindi sinusuri ang kapwa niya kung anong magagawa niya. Hindi mo naaalamin kung paano pakikinabangan niya, kundi pinagtiwalaan niya dahil sa Ama at Kristo. Dahil siya'y tulad niyang anak din ng Ama. Mga mahal, mapapalad kayo na sa kapwa niyo tao'y nagbibigay katotohanan, nagpapakita ng pagmamahal, nagpapadama ng katapatan, at bumubuhay ng pag-asa. Gawin niyo ito para mapatutuhanang totoo kayo, anak ng Ama. Pagharian kayo, mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kayo, kapag may nagbigay sa inyo at binawi ng hindi pasintabi sa inyo, anong mararamdaman nyo? Di ba may magdadaan sa isip nyo? Binaliwala ka at hindi ka ginalang? Kung bilang tao ka, subalit kung nasa espiritu ka, magalak at magpuri ka, sapagkat daratalang takda kung sino sa iyo gumawa, ganun din ang magaganap sa Kanya. Kaya kayong lahat, huwag kayong matigatig, huwag kayong mabahala, kundi kayo ginagalang ng inyong kapwa. Ang mahalaga, ang gumalang sa inyo at nagmahal sa inyo ay ang tunay na nagtitiwala, ang Diyos na dakila. At yan ang pawang katotohanan. Hindi sapat ang karunungan mo't kaalaman para sa kaligtasan, sa minsan ka lamang na mag-aaral at tutupad, kundi sa bawat araw na pagtalima mo't paghahanap ng katwiran ng Ama, patuloy kanyang sisidlan ng karunungang mula sa Kanya. Kaya mapapalad kayo na patuloy na nag-aadhika na makilala at mabatid ninyo ang tama at maramdaman ninyo ang Diyos ay dakila. Sa pangalang Jesus, sa inyo'y may magagawa. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Kaya nga sa inyong lahat, kayo ba ay gumagawa ng tama? Subalit hindi kayo mapaniwala ng inyong kapwa. Magalak ka at magpuri kung ang Ama sa iyo ay nagtiwala. Buhay po ba ang Diyos? Katotohanan itong sa akin tinuturan, taong aking mga mahal na may pandinig, kayo'y makarinig. Alalaumbaga, ang buhay ay buhay, at ang buhay ay pahiram. Ang buhay na pinahiram, may takdang pagbawi ng nagpahiram. Subalit, ang pinahiram na buhay sa iyo, kung nagawa mong makabuluhan at may silbing ginamit mo, ukol sa kanyang kagustuhan, kabanal at katotohanan, lalayo ka sa daigdig na ito, mawawala ka at mapaparam ka. Buto mo'y magkakalasog-lasog at mapaparang magbabalik ka sa alabok, subalit may galak ang kaluluwa mo, na taglay ay Espiritu. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa katotohanan lang, mahal na kapatid ko, alang-alang sa pag-ibig sa iyo, wala kang kamalayan habang hinahaplos ka, may nararamdaman din si Constancia. Upang pakita at pakikilala na ang pandamay buhay sa bawat isang anak ng Ama. Kaya, ikaw ba ay lingkod? Tinubos mo ba ang kapwa mo sa kanyang lumbay? Tutubusin ka rin ng Ama sa iyong lumbay. Ika'y kanyang aaliwin, ika'y kanyang pagagalakin. Anak ka ba ng Ama? Nakinilala mo'y siya? At nang dahil sa pagkilala mo, minithi mo
na maibigay ang pawang katapatan mo? Huwag kang manghinawa, patuloy kang gumawa. Ano man ang sabihin ng iyong kapwa, patuloy mong gawin ang marapat at tupdin mo ang dapat. Ama ang sayo'y kapanalig, hindi ka nag-isa, may kasama ka sa tuwina. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Ang nagtitiwala sa hindi niya nakikita, naniniwala sa hiwaga niyang magagawa. Kaya kapag nagtiwala ka sa hiwaga at himala, at nabuhay ang pag-asa mo at pag-ibig sa puso mo, patutunayan ng Ama na iba't ibang kaparaanan man ang gagawin niya, siya pa rin ang kikilos sa buhay mo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Katotohanan ang tinuturan ko, kaya ang may pandinig ay nakarinig. Daratalang takda ang nakipagtotoo, mapapatotohanan niya rin ng dakong ito'y pawang katotohanan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya mapapalad kayong nakikipagtotoo at di kay konstansya ay talusirang tao. Sapagkat Espiritong nag-iisa ang sumasa inyo't kinilala. Subalit kung marami ka ng katanungan, hindi na isang espiritu na sa'yo, may kasama ng ibang espiritu. Alam kong may magagawa ang Ama. Madaling magmaang-maangan ang tao't gumawa ng mabuti, subalit batid ng Ama ang pawang gawa ng anak niya. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang magyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Ang tunay na lingkod, anuman ang mapait sa kanyang kapwa, nilalasap niya para nang sa gayon hindi makasama. Buhay bang Ama? Subalit, kung naglilingkod ka at ang ikapahihiya ng kapwa mo at ikasasama, nilalantad mo pawa, totoo ka bang lingkod ng Ama? Maliwanag ang ginawa ng Kristo. Ano man ang ginawa ng tao, hindi gumanting na mahiya at nagsalita, kundi ang ginawa, bumuntong hininga at nagpatuloy sa mabuting gawa. Kaya, lingkod ka ba? Tagasunod ka ba? Huwag mong mithiin ang kasiraan ng kapwa mo, ay ipangalandakan mo pa ito. Sapagkat, anuman ang ginawa ng tao, siyang mananagot sa hukom
ng Ama. Ne karameneyahanam, ne karameneyahanam, ne karameneyahanam. Alalaumbaga, pagharian kayo, mga minamahal ko. Yamang kayo ay naririto. Pag-aralan niyong ganap, mga sinambit ko. Suriin niyo ang bawat letra at salita ko upang mapagtanto, mawari-wari niyo ang katapatan ko. Yamang kayo ay naririto. Batid ng Ama ang lahat ng suliranin niyo. Damang-dama niya laman ang puso niyo. Kung nasasaktan kayo, nasasakitan pa, minamasama kayo. Batid niyang lahat ang tapat ng niyang anak, kaya't kayong lahat sa kanya magtapat, sa kanya gumanap, sa kanya magbigay ng tuwirang katotohanan sa buo ninyong buhay. Oh, mga mahal, magnilay kayo, magbulay kayo, magtanto kayo. Kung ang hangin ay napapaikot sa timog kanluran, hilaga at silangan, at nabubuo niya sa gitna ito upang ipahigo, nasa niyang itapon. Sumambulat na lahat, ito'y mawawasak, ipo-ipong taglay sa kanyang ilinagay. Ang pwersa't lakas ng katotohanan na walang hindi siya magagawa sa mundo. Kung ang malalim na dagat napapahon niya sa patag na lugar, napapasampan niya. Oh, mga mahal, magnilay kayo, ba't mababahala? Mga tatakot kayo. Kung may pagnanasa na tapat sa puso nyo, Ama'y kilalanin, ganap nyong tanggapin. Tao, mahal ko kayo, yan ang pawang katotohanan. Ditman ninyo nasisilayan, ako'y buhay sa inyo na bumabahagi bilang espiritu mula sa unang araw hanggang sa panahong kasalukuyan. 11 bilang, pausad ng 12 na masasambit ninyo ang paghahari ko. Hindi pa nagbago, maliban ang pagbabago, may naiba sa inyo. May dumatal lumisan, may napaparang, nawalay ng katawan, nagbalik sa labog, pumanaw na tuwiran, na di na magbabalik. Yan ang pawang katotohanan
mga minamahal, kaya't batid ko ang lahat ng pagsusumaki at pagsusumika ng saki hinirang upang sa akin tumupad. Tao, mahal ko kayo, pakasuriin ang tinuran ko. Kung ganang taon, mapagtutugma ito at pawit niya, pagdakay ihahayag. Yan ang sakin, patotoo, nagamit ko'y tao lamang upang bumigkas sa inyo tao ng marapat at karapat dapat. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Walang nauna na di mahuhuli, walang nahuli na di mauuna. Kung batid ninyong nasa tama kayo at ang katwiran ko'y taglay niyong totoo, sumulong kayo at kakibatay ako, kalasag mo tao, sandigang bato mo. Pawang katotohanan, kung ang pinid na pintuan nagawang pasukin na walang nakasilay, sapat na sulok ng daigdigan, magagalugad kayong lahat na walang makasisilan, mariban madama ng taong binahaginan ko. At batid ko ring lahat kung sino-sino kayo. Tao, mahal ko kayo. Magtanto't magbulay kayo. Nekarameneyana, nekarameneyana, nekarameneyana. Kung ang bundok kayang tibagin, kung ang dagat kayang yugyugin, kayang hatiin, ano pa kaya ang di tapat sa akin, na ako'y pinangangalandakan na di ko kayang wasakin. Subalit, sadyang magaganap ng lahat ay pahintulot. Subalit sa takdang panahon, ang sasalain ay di hayop, kundi tao. Kaya doon matutupad ang salitang, ang sa akin ay sa akin, at ang sa kabila ay sa kanya. Paalam, mga minamahal. Katotohanan ng tinuran ko, kabilang impyerno, na dooy walang kaligtasan. Helleya rakama, holaleleya karamaniya, nagkaramaniyana, helleya karamaniyana, nagkaramaniyana. Makagagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, kahit walang puhunan ka kundi sarili mo. Gawin mo lamang katapatan ng puso ang taglay mo at
magtuturo sa iyo ng Diyos mong totoo. Ang marapat na gawin mo, tup din sa bawat araw mo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Panandali ay paalam, katauhay idaratal, patotoong kong sa inyo'y ako ay Espiritu lamang. Haleya karamana. Pagharian kayong lubos. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Sa una, marami po akong tanong. Sabi ko, paano po? Sino po maniniwala sa akin? Sino po tatanggap sa akin? Subalit, maliwanag ang tugon. Tumalima ka, ako'y kasama mo. Hindi ikaw ang maghahanap ng paglilingkuran ko, kundi ako magdaratal at susugo ako sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya naman po, hindi ko kailangang ako'y lumabas ng tarangkahan at maghintay ng aking paglilingkuran. Kundi patag ako sa aking tahanan, pagluwal ko'y mayroon akong paglilingkuran. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang Diyos ay buhay kung magkaisa tayo ng pandama at pagkilala at isang espiritu ang nasa atin, magkakasundo po tayo, magkakaunawaan po tayo. At yan po ang sinyalis na isang espiritu ang suma sa katawan ng tao. Kaya't ang hindi laban sa akin ay akin at ang laban sa akin ay di akin. Sabi ng Kristo. Totoo po ba yun? Kaya, kung kayo pong lahat ay panig sa mabuti, kapanalig ninyo ay si Kristo. Kaya kung lahat po kayo ay nakikipagtotoo sa Espiritu, maunawaan nyo gawain ito. Subalit kung di nyo pa maunawaan kung ano ang kabutihan, wala po kayong nawawaan. Kaya, magandang maga po sa inyong lahat. At magalak ang may tinanggap. Magpuri ang nakadama, nakakilala sa hindi niya nakikita. Magsalita ka man, maririnig ka niya. Mag-isip ka man, nabasa ka niya. Bumuntong humininga, buntong hininga ka. Batid niya. Kung ilan ang binuntong hininga mo. At sinabi, lang hiyang taong iyan. Narinig niya yon, nadaman niya yan. Talagang, ay, huwag kang gumanyan sapagkat ibigay mo lahat sa Ama mo. Magandang maga po, ang minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, manalig ka sa hiwaga ng Ama. Po, Konsing, ba't binaligtod ka mo? Di po ba kung minsan may tonong ganon yung boses mo pumapalipit? Sa tao po yan. Subalit ang Diyos kailanman ay di mo mapapalipit. Siya'y diretsong magtuwid. Diretsong mangusap. Diretsong magturan. Diretso ang salita. Walang baluktot. Walang likwad. Likwad. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kapag tinanggap mo siya, makakadiretso ka sa Kanya. Kapag nakilala mo siya, magiging totoo ka. Kapag ikaw ay nasiyahan, magagalak ka na. Kaya yun ang dapat, yan ang marapat na inyong matanggap, mga anak ng Ama sa lupang ibabaw. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mapalad ka. Kung yung babae nga, 12 taong dinurugo hindi siya natigang, hindi siya namatay. Subalit, sa 12 taon na yon, ang daming pinagpagabutan, hindi nakuha ang formula ng igagamot sa kanya. Ang conclusion kung anong sakit niya. Tama ba ka? Kawawa, binalibagan niya. Tama po ba? Kaya po, alam niyo po, magalak at magpasalamat ka sa doktor mo. Maganda sinabi niya. Kahit anong saliksikin nila at kahit ano pa ang pinag-aralan nila at ano pa ang gawin nila, ang Diyos talaga ang magpapagaling sa iyo.
Kapag yung doktor mo sasabihin aba, pag hindi ka, mamatay ka, lumipat-lipat ka ng iba. Baka mamatay ka sa takot sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Ano po? Subalit kapag ang doktor mo ay pinalalakas ang loob mo, pinatatapang ka at binibigyan ka ng pag-asa, aba, yung lakas ng pag-asa na yon, yung pagpapatapang niya sa'yo, yun ang bubuhay ng iyong disperensya. Kaya, makakalaban ka. Kaya, manahan ka sa mabuting manggagamot mo, mabuting doktor mo. Karangal-rangal, siyang ipangalandakan, mabuti siyang doktor. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung kilala ko siya, ipupuntahan ko siya at sasabihin ko, salamat. Mabuti ang ginawa mo. Sapagkat yun ang tama. I-reverse psychology mo yung tao. Kung nararamdaman mo na matatakot pa sa sasabihin mo, hindi baling wag ipagtapat mo, sabihin mo na lamang na lumaban ka. Habang may hininga, may pag-asa. Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba? Subalit, kung talagang wala na, ipagtatapat niya doon sa malapit sa iyo na matapang din. Baka pag pinagtapatan nyo, nauna pang namatay sa may sakit. Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Ganoon ang buhay. At yan po ang dapat gawin. Kaya kayo pong lahat. Alam nyo po, hindi po lahat ay binigay ng Diyos sa isang tao ang talino. Kanya-kanyang binahagi po siya. Kaya yung talino ni Juan, hindi magiging talino ni Pedro. Subalit isang espiritu ang binahagi sa kanila. Kaya't iba't iba ang ginampanan. Subalit sa isang pagtitiwala at pananalig at pakikipag-ugnayan sa isang espiritu, kapwa pare-pare silang nakapagpagaling, nakabuhay at gumawa ng pawang mabuti. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kapwa mo ba ay mabuti ang gawa at minamahal ka, kinikilala ka, at hindi lang ang sarili niya, kinikilala niya, totoo siya. Hanapin niyo siya. Makipagtotoo kayo sapagkat totoo siya. Subalit kung naninira ng kapwa niya, para lamang makaakit ng kapwa niya, ay, malis-alis ka na. Bulaan siya. Buhay po ba ang Diyos? Sa dako pong ito, dahil wala kayong bayad, hindi kayo uutuin. Hindi kayo ingganyahin. Walang pakinabang sa inyo. Kundi kayo ay pakikipagtapatan, pakikipagtotohanan, at mamahalin, paglilingkuran. Subalit, huwag niyong hanapin ang uutuin kayo. Yung salitang pang-uuto na para lamang kayo ay maakit. Kundi, tanggapin ninyo yung diretsyong salita para tumama sa puso ninyo na makapagbigay ng pagbabago ng isip at damdamin nyo. Huwag kang mag-asal bata na. Madali kang magtampo. Madali kang palasan ng sarili mong damdamin. Habang nagtatampo ka, nahihirapan ka. Habang nasasaktan ka, nahihirapan ka. Subalit kung wala kang pagtatampo at wala kang paghihirap, hindi ka mahirapan. Sapagkat wala kang dinadala. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, yung madumi mong isip na pumapasok sa puso mo, ang binabahagi sa katawan mo, panghihina. Sapagkat wala namang ibig masama yung kapwa mo, wala namang sinasabing masama at wala namang hangaring masama. Ikaw nagpapasama, kawawa ka. Kapag ang mabuti minasama mo, sa iyo ang ganti nito. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung alam mong tama ang kapwa mo, pasalamatan mo ang Diyos at may tamang totoo na tao. Subalit kung hindi, ba't ka patatangay? May isip ka naman kaya may sentido kumun ka. Common sense gamitin mo. Tama po ba? Ngayon, kung pakikipagkapwa-tao na lang ang hinahangad mo, pakikipaglayunin lang sa kapwa mo at wala na yung espiritual, wala na po yung pamumuhay espiritual, pakikipagrelasyon tao na lang, kawawa ka. Lumalakas ang pagkatao mo, namamatay ang espiritual mo. Buhay po ba ang Diyos? Kailangan mas mahigit ang espiritual sa pamumuhay mo kaysa ang pisikal. Buhay po ba ang Diyos? Tama ba ga, mga alagad? Alin ang mas mainam mabuhay sa inyo? Ang pisikal o espiritual? Kaya kapag mas malakas ang espiritu sa katawan ninyo, masaya kayo, maligaya kayo, nagagawa niyong
pakatotoo. Subalit kapag mas malakas ang katawan mo, ang katauhan mo, nako, sigurado, wala nang kapatid-patid ang pag-iisip mo ng masama sa kapwa mo. Wala nang kapatid-patid ang pagpaparatang mo sa kapwa mo. Wala nang kapatid-patid ang panghuhusga sa kapwa mo. Subalit dinadaya mo sarili mo, sinasabi mo, di ka nagdaramdam. Subalit sa tuwing dalabas naman ang salita mo, may parunggit sa kapwa mo. Eh, hindi ba nararamdaman yun ng Diyos mo? Hindi ba nakikita ng Diyos mo yun? Kaya, babalik lahat sa iyo yan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Subalit kung ang sinasabi mo, para maidiretso at maituwid mo yung kapwa mo nang dahil mahal mo siya, nang dahil kay Kristo, nang dahil totoo ka at nakikipagtotoo ka, may malasakit ka sa Kanya, aba, malulugod ang Diyos mo. Sapagkat alam niya'y nakikipagtotoo at nagkukunwaring tao. Kaya sa inyong lahat, alin ang mas maganda? Yung nakikipagtotoo sa inyo kapwa nyo o yung kunwari lang? Eh kung mapagkunwari kang makitungo, sigurado, pag nakitungo rin sa iyo yung kapwa mo, mapagkunwari rin. Ganun ka eh. Kaya kung ano ginawa mo, ganti sa iyo. Kung lahat ng pinakikisamahan mo, totoo ka, lilokohin ka man nila at makipaglokohan sa iyo, ang mahalaga, wag ikaw ang loko-loko at huwag ikaw ang manloloko. Subalit kung ikaw ay matakot ka, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba? Kaya, para makatagpo ka ng tapat at totoong kaibigan, makipagkaibigan ka rin ng totoo, wag lamang sa makakantan. Kundi, sa wala't mayroon, makipagtotoo ka, sapagkat minahal mo siya dahil siya, hindi dahil may makukuha ka sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Kaya kung ganun ang ugali mo, yun ding makikitungo sa'yo, huwad din. Sapagkat ikaw ay ganun ka. Kaya kung hindi mo ginagawa ito, eh wala kang iniisip na baka lokohin ka. Sapagkat di ka rin nanloloko. Ngayon, sa kabila ng katapatan at katotohanan mong ginawa, nakipaglokohan pa rin at niloko ka, magalak ka pa rin. Magpasalamat ka pa rin. Sapagkat hindi ikaw ang gagantihan ng ama mo, pinakikipagtotohanan mo, kundi yung taong manloloko sa buhay mo. Kaya, maliwanag ang sinabi, may hangganan ng lahat at may kaparusahan lahat ng kasalanan. At walang malilihim, ultimong buhok mong nalalaglag, nabibilang ng Diyos mong sayo'y sumusukat kung hanggang saan ka katapat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya, nakatagpo ka ba ng totoong kapatid, kaibigan mo sa Espiritu? Parangalan mo ang Ama at mithiin mong wag nang mawalay pa siya sa iyo. Sapagkat ito'y isang biyaya, pagpapala na hindi mo maaring ipagpalit sa kabanang yaman sa lupa. Sapagkat kapwa kayo, pinag-isa ng Diyos mo, Diyos niya, na iisa, pinagtiyap kayo, sapagkat pawa kayo, totoo sa pananaw niya. Buhay ba ang Diyos? Kaya mga mahal, pakatandaan po ninyo, may tenga ang balita, may pakpak ang lupa. Baligtad. Ano po? Ulitin niyo? Yan. Umuo naman sila. Yan ang tao. Kung minsan mali yung sinabi, tumawa na agad. Tumanggap na agad. Dapat susuriin niyo po lahat. Kung totoo ba sinasabi no, nagagawa niya ba talaga yon? Baka ginagawa lang niya yun dahil nakikinabang ka sa kanya. At nakikinabang siya sa'yo. Ang mahalaga, walang involved o walang pakinabang na sinasabi. Pero mahal mo siya at mahal mo rin ako, sabi niya. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, katotohanan ng sakit tinuturan, sapagkat di lahat ng tao ay mukhang salapi. May mga tao, kahit magdildil ng asin, pinaninindigan ng sarili niya, may Diyos siya. Subalit may tao,
hindi baling ipagbili ang kaluluwa. Maganda lang maging buhay niya. Aanin mo yung maganda kung di mo pambabayad ng kaluluwa. Kaya, baka matulad ka sa isang hangal na nagpayaman na sabi niya ay magpapahinga na at puno ng 2 kamalig. Tinura ng ama, hangal! Anong sasabihin mo makapagpapahingay mamaya ay mamamatay ka na? Oh, alin po maligaya? Yung kahit wala kang bangan ng yaman, nabubuhay ka pa tumihinga masaya. Ito po'y totoo. Buksan nyo sa banal na aklat. Tingnan nyo kung nililin lang kayo't dinadaya o gumagawa ng parunggit. Totoo lahat ang sinasambit. Kaya kung totoo ka, tatanggapin mo yan sa puso mo dahil kilala mo ang nangungusap sa'yo. Buhay ba ang Ama? Ngayon kung ang tatanggapin mo lang yung makapagpapasaya ng puso mo dahil inuuto ka, eh huwad ka. Tao ka, wala ka sa Espiritu. Eh hindi po mapang-uto si Kristo. Kaya ang totoo, sinasambit sa inyo. Kaya kapag narinig ninyo at nakinig kayo, nakita nyo at nadaman nyo, sigurado, buhay ang inyong espiritu at kaluluwa. Buhay ba ang Diyos? Sa inyong lahat, pagpalain kayo. Siguraduhin nyo lamang na walang dagdag bawas kayo. Kayang harapin niya ni Apo Kunching at kasama niya ako. Subalit kung may bawas dagdag, ikaw mananagot sa aking espiritu. Sapagkat walang malilihim tao sa bibig mo. Mahal na mahal ko kayo. Hindi ito pananakot. Ito'y paglalahad ng totoo. Sapagkat hahatulan ng tao sa sinabi niya at ginawa niya. Magandang umaga, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam. 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 Kaya kung sino ang bumubula ang bibig sa pagsasalita ng mali, siya rin ang masusuka. Magandang umaga. Sapagkat kayo'y mahal na mahal ko. Ay, Diyos ko, tama ko. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Kaya po kayong lahat, ay, hindi ko nga po ba alam ba't naging ganito buhay ko eh. Ginusto ito, di ko pinili ito. Eh kung payayamanin mo sana ako at payayamanin mo ako, di bali sana may pakinabang ako. Kaya lang po hanggang ngayon wala pa akong pambili ng ano eh. Pero masaya pa rin ano. Kaya ang mahalaga, di nyo man ako mahalin lahat, may totoong nagmamahal sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Di nyo man ako paniwalaang lahat, may nagtitiwala sa akin. Di nyo man ako tanggapin lahat, may tumanggap na sa akin. Kaya itakwil nyo man ako, ako'y mabubuhay pa rin dahil mayroong bumubuhay sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Po ganyan ang katwiran nyo. Dapat ganyan maging katwiran nyo, hindi yung sa kapwa nyo, nagkatae kayo sa takot. Eh wala naman kayong ginagawang masama. Huwag kayong matulad sa mga eskriba at pariseo, sabi nilang tumindig. Naghahanap pala ng may chichismis kay Kristo at sisiraan. Eh sa totoo lang po, may nagtutungo rito na nakikinig ng mensahe at ililipat sa iba. Kala nyo, hindi ko alam yon. Kaya lang ang pagkakamali niya, yung kwento niya, may kulang, may dagdag. Kaya, paano kaya pag umurong ang dila nun? Kawawa, ano po? Eh bakit ba? Ano ba ginagawa ni Apo Kunching para suriin? Ano po ba? Kaya mapalad kayo na nakikipagtotoo. Eh pupunta rito, hindi naman totoo. Napipilitan lang, kaya wala sa damdamin. Eh ba'y kala nyo po ba, hindi ko alam yon. Kaya lamang hindi po marunong mamahiya ang totoong espiritu at hindi marunong gumanti ang totoong espiritu, kundi nagkasala ka man, pinatatawad ka pa rin. Buhay ba ang Diyos?
Buhay po ba ang Diyos? At kung totoong espiritu ang nasa katawan ng tao, yun ang tataglayin niya. Makakangiti kahit kanino, kahit sa pagkaloob ng puso nung nangiti sa kanya. Kala mo totoo ako sa iyo? Hindi naman. Sino dinaya mo? De sarili mo. Ano ba kung hindi ka nakipagtotoo, basta totoo naman si Apo Kunching sa iyo? Bahala ka. Buhay ba ang Ama? Totoo ba yan? Kayo. Kaya kung nakangiti kayo, totoo. Kung magsasalita kayo, totoo. At kung gagawa kayo, totoo. Para wag kayong hatulan ng Ama ninyo. Kaya sa dakong ito, hindi ka ba gumaling ang sakit? Abay, wag kang malungkot. Kung gumaling naman ang kaluluwa mo, mapalad ka. Baka gusto mong gumaling ang iyong sakit, ang kaluluwa mo naman ay, nako, naglulumuhod na. Nagsasabi pang, ako'y mahinang-mahina. Gusto mong lumakas ang katawan mo, mahinang-mahina ang kaluluwa mo, at ang espiritu mo, naka, ayaw nang kumain, di na makakain, di na makatulog ang iyong katawan. Bakit yung espiritu mo, di mo pakainin, di mo palusugin, di mo palakasin? Nasaan po espiritu ko? Ewan ko sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Maba anak. Tama ba? Kaya yan, palusugin ang espiritu mo. Palakasin ang espiritu. Para hindi ang pagkatao ang manaig sa iyo. Bye-bye. Mami na mahal, katotohanan ng aking tinuturan. Kaya ka lang matapang na ganyan na Apo Kunching, nasa lugar mo ikaw. Dalhin mo si Apo Kunching kung saan gusto mo. Pag-uusapin ko rin siya ng ganito. Kaya lang, hindi tutungo si Apo Kunching kung saan dako kung siya lang ang may gusto. Kailangan ako. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat hindi kita ginawa, anak, na gamitin para sa sanlibutan na kung saan-saan, kundi para sa aking kabanalan. At yan ang habilin kaya Apo Kunching. Kaya huwag kang magtakat, magalit, magdamdam, kundi ka mapagbigyan. Sapagkat ilan kayong tatawag, sasabihin kay Apo Kunching, dalawin niyo po ako, pwede po ba dalawin? Bakit? Ilan ba katawan ni Apo Kunching? Ang espiritu ay magagawa ang lahat, subalit ang isang katawan, kailangan libiin ang tutok din. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya magalak at magpuri kapag isa ka sa napabilang na tinunguhan, pinagbigyan. Ibig sabihin, kasama kang napagharian. Ngayon, kung may sarili ka namang espiritu, palakasin mo yan. Palakasin mo. At gawin mong totoo yung espiritu mo sa'yo. Alam naman ng Ama yung huwad na espiritu sa tao at hindi huwad. Kaya kapag alam niyang totoo ang espiritu mo, gabay ka niya. Kapag alam niyang huwad, balang araw, panandalian ka lang, magtatagumpay. Hindi ka bibilang ng taon. Sigurado. Baka 3 taon lang, wasak na ang templo mo. Baka 4 na taon, inabot naman, wasak na ang templo mo. Subalit, Apo Kunching, ba't maraming naglilingkod na taon na ang binilang? Huwag kayong masyahan. Huwag kayong humanga. Hindi lahat ng nagtatagumpay ay pawang makatotohanan. Subalit sa mga tagasunod, sa mga naglilingkod, saan man dako, huwag kayong humamak din. Sapagkat anumang gawain, may totoo at may hindi. Kaya ayon sa pagtupad ng tao at pagtanggap at ayon sa pagsasabuhay. Kaya huwag ka rin humusga ng kapwa mo. Na ikaw lang ang totoo at ikaw lang ang tama. At maninira ka ng kapwa. Ang mahalaga, hindi ikaw ang nanira sa iyong kapwa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanang. 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 Ano po? Ilan ang tumas kanina? Ilan ang hambing kayo tumas kanina? Ngayon po ba'y tumas pa rin kayo? Naway, hindi na kayo tumas. Kundi, kayo ay tumaas na.
ang pananampalataya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Tandaan po ninyo, tumitibay ka lamang, tumatatag ka, nagagalak ka kapag ang Diyos ang pinaghari mo sa sarili mo. Kapag ang pinaghari mo'y sarili, nako, manlalambot ka, manghihina ka, malilito ka, magugulumihanan ka, at mababalisa ka. Kaya kapag ika'y payapa at patag ang isip, malinis ang isip sa kapwa at walang iniisip, walang buka ng bibig mo, daldal ng daldal sa kapwa mo, kwento ng kung ano-ano sa kapwa mo, mapagpasikat ka at mapagmagaling ka sa kapwa mo, mapanira ka ng kapwa mo, mapabuti ka lang, ay malungkot ka na. Hindi si Kristo na sa'yo, demonyo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat hindi ganun si Kristo. Hindi ganun si Kristo. Si Kristo'y mapagmalasakit, mapagkupkop, mapaglapit sa Ama, sa mga nawawalay, sa mga lumalayo. Ano man pong buti ni Apo Kunching na gawin sa gawain ito, kung ikaw naman ay hindi makakita ng kabutihang ginagawa, mapapabuti ba ikaw? Kaya wala na kay Apo Kunching ang kasalanan, nasa iyong hindi nakakita ng mabuting ginawa. Kaya, bahala na kayo. Sabi ng tao, hindi. Ang Ama ang bahala sa inyo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? May tanong kayo? Ayaw namang mapatidire. Sibol ng sibol, parang balong na bumabalong ang tubig. Ano po? Parang balon na sumisibol. Alam niyo po, ganyan ang karunungan ng Diyos. Hindi ka kapapatdan. Hindi ka kawawalan. Hindi ka matitigangan. Hindi ka maubusan. Hindi ka kailanman iiwanan ng Diyos na buhay. Kapag ika'y nakipagtotoo sa Kanyang Espiritu Santo. Kaya kayong lahat, gusto niyo po bang maging masaya ang bawat araw niyo? Tanggapin niyo ang Diyos ng buhay niyo. Tanggapin niyo ang Siyang maghari sa inyo. Kaya, pwede naman, habang nasa iyong katawan, nakikipagsaya ka sa kapwa mo, kaya lang huwag kang makikipagchismisan. Pwede naman na kumakain ka, kahit nasa sa katawan mo siya. Kaya lang, yung sobra huwag na at baka masuka ka. Pwede naman, mamasyal ka, kahit ang espiritu'y nasa katawan mo. Huwag lamang ang pinapasyalan mo'y ikasisira ng pangalan ng Kristo. At huwag lamang, taglay mo'y Kristo, subalit gawa mo'y lisya sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pwede naman na naka-espiritu ka, na makipagkapwa-tao ka. Huwag ka lang magaling at mapagmagaling. Wala nang magaling kundi ikaw. Hindi na makasingit ang kapwa mo sa'yo. Eh, hindi ka na totoong espiritu niyan. Espiritu ka ng mapanlinlang. Buhay ba ang Diyos? Pwede naman na ang espiritong nasa sa'yo ay hindi mawalay. Kahit sa pagtulog mo, kahit sa dako. Basta ang mahalaga, ang espiritu ng totoo, ang espiritu ng katotohanan, ang espiritu ng katapatan ay ginagawa mo. Kaya nasa sarili mo, nakikipagtotoo ka sa Diyos na pinagmulan ng espiritu na nasa katauhan mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, lahat, pwedeng-pwede. Kung sino ka noon, kahit na naka-espiritu ka, hindi ka niya babaguhin. Ang pagkatao, ang itsura, kundi ang babaguhin niya sa iyo'y isip mo at damdamin. Kaya, kahit na hindi ka magpaganda, na pagaganda sa pananaw ng Ama, sapagkat ang malinis mong puso at isip, siyang napapaganda sa itsura mo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? At kung may salapi ka, sige, sulong magpaganda ka pa rin. Lalo kang gaganda. Sapagkat, habang bumubuti ang damdamin at isip mo, tumatalab ang pagpapaganda sa'yo. Subalit, kung paganda ka ng paganda, puso mo'y marumi, isip mo'y marumi, naku, sayang ang pera mo. Pag sumibangot ka, makikita ng bulok ng isip mo.
Pag umisling ka, mararamdaman ay puso mong bulok. Kaya sayang, kaya sayang, kaya sayang. Kaya ang gawin mo, saba ka magpaganda. Pagandahin mo puso mo, pati isip mo. At kapag may pera ka, magpaganda ka pa rin. Sige, di ka binabawalan. Huwag mo lang papapalitan ng ilong mo. Buhay po ba ang Diyos? Mas naman, napapalitan, hindi ka pipili. Kaya lang pag namatay ka, sabi ng ama sa'yo, ba, Constancia, parang iba ilong mo. Kaya, kung gusto mo magpaganda, sige rin. Kung tanggap mo naman yun Kung tanggap mo naman na, anak, nang silang ka sa mundong ito. Ibang hugis ng ilong mo, subalit nang namatay kay naiba na ito. Paano ang ginawa mo? Artificial pala tao, pati ugali mo'y artificial na totoo. O tao, ang nais ko'y magpakatotoo kayo. Damdamin at isipan nyo'y maging kawangis ay ako. Sa gayong ginagawa nyo, ako'y isa sa inyo at di pababayaan ko. Sa tuwina'y maganda kayo. Kaya, pag binago ang lips mo, pinakipot mo, baka pag nagkasakit kang komatos niyan, naku, yung makipot mong bibig ganun na. O kaya na-stroke ka, hindi na maiwangis o maipinta kung ano itsura mo. Sapagkat, dati sabi mo kasi, ganyan na biglang maging ganun. Nung may stroke ka, ganun. Buhay po ba? Buhay po ba ang Diyos? O, di masaya na kayo. Naku, hanggang ngayon, di ka pa masaya? Masaya po. Masaya. O, hanggang ngayon punong-puno ka pa ng pamilya. Alam po. Sabi nga po kung may dinadala kayo, may dinadala rin. Sila. Kung may pinapasan kayo, may pinapasan din. Sila. Hindi lang kayo. Lahat. Kaya lang, kung kilala mo si Kristo, may pamatok ka tao. Buhay po ba? O kaya naman wala kang puwit. Nagpatapal ka ng puwit. Nung pumayat ka, naku po, patay ang puwit mo. Dumikit na siya. Nasa kanya. Kaya wag mo nang planuhin, anak. Ba't pati yan ay minimisahe mo? Sabi ng ama, magpakatotoo. Kaya, dapat totoo po tayo. Buhay po ba ang Diyos? Hindi mo binago ilong mo. Ba, natural po yan. Kinatutuwa ko yan kahit pango. Basta ang malaga, maganda paghinga ko. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, masaya na po ba kayo? Yan ang gusto ng tao, pagpapatawa Kahit na yung pagpapatawa niya hindi naman kalooban ng Diyos. Matawa lang siya. Pero alam niyo po, kalooban ng Diyos ang sinabi. Para kung may plano ka, kaya walang gumugusto ka sa aking pangu ako Magpatangos nga ka. Nung nagpatangos, wala pa rin gumusto. Ano kaya paraan ko magpabotok ako. Para may gumusto na. Pinabago lahat, wala pa rin gumusto. Ba't iniisip mo yun? May gustong-gusto ka. At hindi ka iniiwan. Hindi mo siya kilala. Sino kaya siya? Kristo! Kristo! Kristong totoo sa buhay mo. Kahit pangu ka, piringkit ka, kilibit ka, ay mahal ka niya. Ang mahalaga, puso mo'y nasa Kanya. Buhay ba ang Diyos mo? Buhay ba ang Diyos? Kayong lahat, pagharian, kayong ganap. Tapos niyan, magkukwento ka. Nanira si Apo Kunching. Bahala ang Diyos Ama sa'yo. Buhay po ba? Meron po bang tinutunan? Meron po bang sinabing
kapwa ninyo. Sa inyo, subalit, hindi sinutukod ang tao at kung ang hirap kung narinig ay ganito, binaligtad, para lamang matuwa yung kukwentuhan niya, sinira yung pinang totoo. Kapag sigurado, darating ang takda, sisira ka sa Ama. Mas pinakamasarap pong mabuhay yung kumain ka ng bagong, sinawsawan mo, ng mangga, nalalasahan mo. Kumain ka ng tokwa, pinirito mo lang, walang sahog, nalasahan. Kasi walang lasa. Bakit? Nagpuputok ang butsi mo. Dahil marami ka palang galit sa kapwa mo. Subalit, pagkaharap mo yung kapwa mo, nakatawa ka. Sabi mo, pero pag nag-iisa ka na, Diyos ko yung tao. Di ka ba nakita ng Diyos mo kung paano ka maghimutok na mag-isa? Buhay naman siya, kitang-kita ka. Kaya kahit magtago ka sa ilalim ng dagat, tulad ni Jonas, nakita niya. Kahit magsuot ka sa lungga ng dagat, di ka kakasya. Kaya lalakihan mo pa butas para makasuot ka doon. Hindi ka mabubuhay doon. Mamamatay ka. Saan ka magtatago? Lungga. Wala. Kaya huwag mong itago sa lungga ng puso mong hinanakit sa kapwa mo. Ilabas mo na nang huwag pumutok ang butsi mo. Magandang umaga po. Buhay po ba ang Diyos? 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 Pag mayroon pa kayong pumuputok na butsi niyan, bahala na kayo. Ang dami ng kinuwento sa inyo, wala pa rin kayo narinig. Kung may pandinig man kayo at naghihinanakit kayo, bahala ka rin tao. Basta, si Apo Kunching pagkatapos nito, ihiga makikinig ng mensahe, tatawang mag-isa. Kayo, sabi ninyo, sino kawawa at sino natalo? Kayo, para kayong sumugal na natalo. Subalit kapag nagalak, para kayong walang sugal na nanalo. Buhay ba ang Diyos? Mami na mahal, karian, ay pandinig, ay nakarinig. Gusto niyo pa po bang makinig?